Minsan, naiisip ko, sa mundong puno ng kasinungalingan, sino ba talaga ang mas nakakatakot? Ang tao o ang demonyo? Pero kung tutuusin, pareho namang nakakatakot yan. Ang tao kayang magtago sa matamis na ngiti, sa mabubulaklak na salita, at sa mga pangakong hindi naman tinutupad. Ang demonyo naman, lantad ang kanilang kasamaan. Hindi na nagpapatumpik-tumpik pa, kasamaan kaagad. Pero papaano kung ang dalawang iyon magsanib? Ano pa kaya ang kanilang kayang gawin para makuha ang gusto nila? Magandang araw sa inyo, Sir Paul, at sa mga nakikinig. Ako si Simon. Marami po akong naging trabaho bago ako napadpad sa pagiging bodyguard. Pero masasabi kong iyon ang pinakamatinding yugto ng buhay ko. Hindi dahil sa hirap o sa gulo ng trabaho, kundi sa mga sikreto at kababalaghan na aksidente kong natuklasan. Bata pa lang ako ay alam ko na kung gaano kahigpit ang laban sa politika dito sa amin. Laking probinsya ako at doon ko unang nakita kung paanong nagkakabentahan ng boto sa halagang 1 kilong bigas o 1 supot ng grocery. Minsan pa nga ay nakakatanggap ng pera ang pamilya at kamag-anak ko. Hanggang sa tumanda na nga ako at noong naalok ako na maging bodyguard ng isang kilalang politiko, inisip ko na baka normal lang ang lahat ng mararanasan ko. Akala ko ang pinakamasama lang na makikita ko ay mga barilan, rambulan o mga dayaan sa botohan. Ang sabi ko nga sa sarili ko noon, trabaho lang to, basta may sahod okay na. Pero nagkamali po ako, Sir Paul. Hindi na po ako magbabanggit ng politiko, Sir Paul, para na rin po sa kaligtasan ko at ng pamilya ko. Pero siguro sapat nang sabihin na siya ay isa sa mga pinakamakapangyarihang tao dito sa ating bansa. Kilala siya bilang matulungin, mapagbigay at may malasakit sa mahihirap. Kapag nakikita siya sa telebisyon, palaging nakangiti. Laging may kasama pang bata o matanda para mas lalong magmukhang mabait sa publiko. Sa tagal kong nagserbisyo sa kanya, ang akala ko noon na ang lahat ng kanyang kapangyarihan ay galing sa pera, impluwensya at koneksyon. Pero mali pala ako dahil ang kapangyarihan niya ay nagmula sa isang madilim na sikreto na hindi ko sukat akalaing aksidente kong matutuklasan. Sandali lang, commercial break muna. Bago natin ipagpatuloy ang kwento, invite muna kita para mag-subscribe sa motovlogging channel natin, ang Motopol Adventures. Click mo lang po sa comment section o sa channel natin. Nandiyan lang po yan. Marami na po tayong napuntahang magagandang lugar at mas marami pa tayong pupuntahang mas magagandang lugar. Adventure vlogs po ang ihahain ko po sa inyo doon. Ipapakita ko po sa inyo ang ganda ng Pilipinas. Kaya sana makapag-subscribe po kayo at makabisita sa Motopol Adventures. Maraming salamat po. Kita-kits po tayo doon. Ipagpatuloy na natin ang kwentuhan. Handa ka na ba? Simulan na ulit natin. Hindi ko na maalala kung anong taon iyon. Basta sa pagkakaalala ko lang, gabi yun, bago ang araw ng eleksyon. Inutusan niya akong bantayan ko ang gate ng kanyang rest house. Doon ko unang nakita ang kakaibang bisita niya. Isang matandang babae na nakasuot ng itim na belo. Tahimik lang itong nakaupo sa isang sulok habang hawak niya ang isang itim na kahon. May narinig pa nga akong munting ungol at kaluskos na nagmula sa kahon ng matanda. Simon, tandaan mo, hindi na ako matatalo kahit sino pa ang kalaban ko. Naditiyak kung ako na naman ang mananalo ngayong eleksyon. Sabi niya pa sa akin sa kamalakas siyang napatawa
na tila ba siguradong sigurado siya na mananalo talaga siya. Akala ko noon biro lang, na nagyayabang lang siya, na kumpiyansa lang siya. Pero dinala niya ako at ang matandang babae sa isang malawak na silid. May mga gwardiya din sa loob. Ngunit ang ikinagulat ko, noong makita ko na doon sa loob, meron pong isang bata. Nagpunta sila sa harapan ng bata. Yung bata, nakatakip ng sako ang ulo niya at nakakadena ang kanyang mga kamay at paa. Napansin ko pang pumipiglas ang bata na para bang gusto niyang kumawala. Litong-lito ko noon sa mga nangyayari. Hindi ko alam kung bakit may bata at kung ano ang binabalak nilang gagawin. Ilang saglit pa ay sumenyas ang politiko sa isa sa mga gwardyang naroon. Tinanggal nila ang sakong nakatakip sa ulo ng bata at halos manigas ako sa kinatatayuan ko nang makita kong walang mata ang bata at may dumadaloy pang pulang likido mula sa nakabukas nitong mata. Nakakatakot, Sir Paul. Idagdag mo pa yung nakatakip na bibig niya. Dumating na ang nakatakdang panahon. Umpisahan na natin ang ritual. Isang nakakakilabot na boses ang narinig ko bago dumilim ang paligid. May narinig din akong mahihinang mga bulong na tila ba nagdarasal sila at nang muling bumalik ang ilaw ay tumampad sa akin ang nakahandusay na bangkay ng bata. Halos hindi ako makapaniwala sa nasaksihan ko, Sir Paul. Ano bang nangyayari? Hindi ko alam kung sisigaw ba ako o tatakbo dahil sa gulat at takot. Hindi ko alam kung papaano pero hindi na talaga gumagalaw ang bata at may mga saksak pa ang dibdib niya. Maya-maya pa, lumapit ang matandang babae sa bangkay sa kanito pinakawalan mula sa isang kahon. Ang isang nilalang na hindi ko mawari kung ano. Basta ang masasabi ko lang, napakapangit at nakakatakot ang wangis niya. Maliit siya at may tenga na parang pusa. Ngunit pulang-pula ang kanyang mga mata at sobrang tutulis ng mga ngipin. Ilang saglit pa, lumapit ang politiko at kitang-kita mismo ng mga mata ko kung papaano niya hiniwaan ang bahaging dibdib ng bata. At pagkatapos ay yung karneng nakuha niya ay siya rin mismong pinakain sa nakakatakot na nilalang. Nakakakilabot na ang politikong yun dahil habang ginagawa niya yun, nakangiti pa nga siya na para bang sa demonyo. Hindi pa sila nakontento dahil pinainom pa nila ang dugo ng bata sa nilalang na iyon. At maya-maya pa, lumikha ng matinis na ungol ang nakakatakot na nilalang at sinabayan pa iyon ng matandang babae ng isang nakakatakot na ritual. Simon, ngayong gabi wala ka nakita. Tandaan mo, kung gusto mong mabuhay, manahimik ka lang. Bulong yon sa akin ng isa sa mga kasamahan kong bodyguard din. Biglang-bigla ko sa mga natuklasan ko. Hindi ako makapaniwala hanggang sa tuluyan na kaming lumabas sa silid na yon. Maraming mga katanungan ang gumugulo noon sa isipan ko. Hindi ko na rin naikwento sa pamilya ko ang mga nasaksihan ko dahil sa takot. At alam ko, wala rin namang maniniwala. Makalipas po ang ilang araw, totoo nga, siyang tunay. Nanalo nga sa eleksyon ng politikong yun. Maraming botante ang natuwa sa pagkapanalo niya. Ngunit ang hindi nila alam ay may madilim na lihim pala sa likod ng pagkapanalo ng politikong yun. Hindi na rin naman ako nagtagal doon dahil makalipas ng 5 buwan ay kusa na akong umalis sa trabaho ko kahit malaki pa di hamak ang sahod. Nagkataon din kasi na nagkasakit ang nanay ko sa probinsya at yun ang dinahilan ko. Kaya lumuwas na kami ng pamilya ko. Hanggang sa kasalukuyan, sa tuwing naaalala ko ang nakaraan, hindi ko maiwasang kilabutan at mapatanong kung totoo ba talaga ang mga nasaksihan ko. Baka naman hallucination lang. Pero kung hallucination lang,
Bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin maalis sa isip ko? Doon ko rin napagtanto nang dahil sa pera at kapangyarihan ay may mga taong handang gawin ang lahat para lang makuha ang mga yon. Tipong kahit buhay pa ng inosenteng tao ay handa nilang ibuwis sa isang demonyo. Magbibigay ako ng clue kung sino yon. Palagi siyang nakangiti. Hanggang dito na lang po, Sir Paul. Mapagpalang araw sa inyong lahat.